Alright, good afternoon mga kapsat. Today is July 18. Magandang hapon mga kapsat. Pag-usapan naman natin itong umainit-init na si General Bato mga kakapsat. Handa na ba sina Bersamin at Torre kasobrang yabang nitong si General Bato mga kapsat, no? So, handa na nga ba itong si Bato mga kapsat? Sabi niya, go ahead, sabi niya, di ba kahapon, sabi niya, sinagot niya itong si Bersamin. Pero tingnan natin ang masasabi dito ni Attorney Enzo Recto. Pasok. Attorney, pasok. Si Kabunyog Ariston Araujo, kay Kabunyog Danilo Hukutan, Insulta, to seniors, good morning. Facebook page, and i-greet natin morning, Edmond Sumal. Aga Kabunyog Francis. Ha? Ang yabang ni Bato. Tama. Nanghahamon si Bato. Sabi ni Bato, o sige, arestuhin ako ng gobyerno. Ipa-aresto na ako ng gobyerno. Ang yabang ni Bato nanghahamon. Pero, tiyak, pag lumabas ang arrest warrant ng ICC at inaresto siya, tiyak, iiyak yan si Bato. Ha? Di ba, kabunyog-gerong si Bayan? Ha? Dolan, sasabihin na naman yan, sabi ni Dolan, sasabihin na naman ng grupong yan ng mga DDS kidnapping. Kay Raymond Aguirre, good morning. Kay Midel Fabro, kay Jerry Runyo, nanonood sa atin sa Silang Cavite, kay Manny Rojas, good morning. Brags, ex-Rags, shout out sa inyo. Si The Best Kid, good morning po. Okay. Bakit kasi naging mainit na naman itong tungkol sa ICC at kay Bato? Kahapon kasi, o nung isang araw yon, naglabas ng statement si Executive Secretary Lucas Bersamin. Actually, in-interview siya ng isang news agency ng Japan. Yung Kyodo News Agency yata yung nag-interview sa kanya. Ngayon, sa interview sa kanya ng Kyodo News Agency, tinanong siya kung halimbawang lumabas ang arrest warrant ni Bato de la Rosa at ng iba pang mga co-accused ni Duterte sa ICC, ipapatupad po ba ito ng gobyerno ng Pilipinas? Malinaw ang sagot ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Magko-cooperate pa rin ang Pilipinas sa Interpol at sa ICC kapag lumabas ang arrest warrant. So, ganun kalinaw. Ganun kalinaw. So, ibig sabihin, wala namang pagbabago. Ang malinaw lang dito, walang pagbabago ang policy o ang stand ng gobyerno pagdating sa ICC at sa Interpol. Kung ano yung policy ng gobyerno na pinatupad kaugnay kay Rodrigo Duterte, yun din ang policy sa ngayon. Yan pa yung standing policy, hindi pa yan nababago. Kumbaga, ang sinasabi lang ni Executive Secretary Lucas Bersamin, yung ginawa kay Duterte, na paglabas ng arrest warrant ng ICC, yung ICC nag-coordinate sa Interpol, yung Interpol naman nag-coordinate sa Pilipinas. At yung pag nag-coordinate sa Pilipinas ang Interpol, magko-cooperate din ang Pilipinas. Standing pa rin yung ganung policy. Walang nababago doon. Bakit walang nababago? Bakit walang nababago sa ganung policy? Hindi pa naman nagsasabi ang presidente na bago na ang policy ng Pilipinas. Kumbaga yung nangyari kay Duterte, last na yon. Pag may lumabas na bagong warrant of arrest, iba na ang policy dyan. Walang ganon. As is pa rin. Bakit? Bakit as is pa rin? Ang sagot dyan, wala pa namang sinabi ang Korte Suprema na mali yung ginawa kay Duterte. Wala pa. Kaya hanggat walang sinasabi ang Korte Suprema na mali yung ginawa na pag-aresto kay Duterte at pag-turnover sa ICC, yung policy na yan, standing pa rin yan. Ngayon, kung standing pa rin yan, sino mag-i-implement niya? Sino mag-i-implement yan? Ang mag-i-implement yan ay ang PNP. Noong panahon, in-implement yan ni General Nicolas Torre, inutusan pa siya ng kanyang superior
si General Marbil. Ginawa yun ni General Torre noon, siya bilang chief ng CIDG. Oh. Kumbaga, ang pagsunod noon ni General Torre ay bilang ata sa kanya, command sa kanya ng kanyang hepe na si General Marbil. Kasi ang chief pa noon ng PNP si General Marbil. Pero ngayon siya na ang chief PNP. Kaya ang mag-order sa kanya ay ang secretary ng DILG. Ay sa tingin nyo, kung noon ngang chief PNP pa lang siya, ginawa yan ni General Torre, ay ngayon pa kayang siya na ang chief PNP. At ngayon pa na malinaw ang sinabi ni Lucas Bersamin, Executive Secretary. Malinaw ang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ganoon pa rin ang policy ng gobyerno pagdating sa ICC. Pag humingi ng tulong ang ICC sa Interpol, at ang Interpol naman ay humingi ng tulong o cooperation ng Pilipinas, magko-cooperate ang Pilipinas. Ganoon pa rin. Walang pagbabago doon. Walang pagbabago doon. Kaya, pag lumabas ang arrest warrant, ko-coordinate sa Interpol, Interpol magko-coordinate sa Pilipinas, anong gagawin ng Pilipinas? Same. Pareho pa rin. Ano ba ang ginawa kay Duterte? May dalawang options. Extradition o anong tawag nga doon sa isa? Ano ba yan? Nakalimutan ko na, nasaan naman kaya dito ang mga matatalino kong viewer. Extradition at saka yung surrender. Yung isa kasi extradition. Ang extradition, pagka-aresto mo, dadalhin mo muna sa local court, tapos yung local court ang mag-o-order na i-extradite na yan papunta ng The Hague, the Netherlands. Yan yung isang process. Yan yung ini-insist ng grupo ng mga Duterte na dapat ganun daw ang ginawa. Dapat, nung naaresto si Duterte, tinon over muna sa lokal na korte, tapos yung lokal na korte ang naglabas ng order para i-turn over na sa ICC. Pero yun kasi, yun yung tinatawag na extradition. Ang sabi naman ng Secretary of Justice, nila Boying Rimulya, under sa ating International Humanitarian Act, dalawa ang options. Pwedeng extradition o kaya surrender. Ang ginawa ng Pilipinas, sinurrender. Pagka-surrender, hindi nadadaan yan sa korte. Between what you have? Yun, tama si Romano Gustavo, surrender. Sa ngayon, ano ang policy pa rin ng Pilipinas? Ganun pa rin, surrender pa rin. Kasi tinitindigan ng gobyerno ng Pilipinas na walang mali sa ganung policy. Hindi yon unconstitutional at hindi yon illegal. Yun yung pinaninindigan ng Pilipinas. Kaya nga nung nag-imbestiga yung komite ni Amy Marcos, di ba? Yung komite ni Marcos, ni Amy, diniklaran ang gustong palabasin ng komite ni Marcos, illegal, unconstitutional yung ginawa kay PBBM, ay kay Rodrigo Duterte. Pero, pinaninindigan ng Secretary of Justice ni Boying Rimulya na hindi. Hindi. Para sa kanila, ang ginawa nilang pag-surrender ay naaayon sa batas. Ngayon, so nagtatalo ngayon yung Senado. Yung komite ni Amy Marcos, sinasabi, illegal yung ginawa. Hindi naaayon sa batas. Ang ini-insist kasi nila, dapat sinunod daw yung procedure na nakalagay sa ICC, Rome Statute, na kapag naaresto ang isang wanted ng ICC, ito turn over sa local court. Tapos yung local court ang mag-extradite. Pero hindi naman yun ang in-invoke o ginamit ng gobyerno ng Pilipinas. Ayon kay Secretary of Justice Boying Rimulya, ang ginamit nila, hindi Rome Statute. Ang ginamit nila, yung sarili nating International Humanitarian Act. Sa ating International Humanitarian Act, mayroong provision doon na kapag mayroong Pilipino o foreigner na nasa Pilipinas, na wanted ng international body sa kaso ng international humanitarian law, ang pagpipilian ay dalawa, extradition or surrender. Pagka-extradition, korte yun. Pagka-surrender, administrative lang yun. Ibig sabihin, executive. So, ang ginawa ng Pilipinas, executive. Desisyon ng presidente. Desisyon ng executive department. Inako niyan na. Inako ni Boying Rimulya.
Sabi ni Secretary Justice Boy Remulla, ako ang nag-order nun. So hanggang ngayon, yun ang pinanindigan na policy ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya pag lumabas yung arrest warrant kay Bato, pa rin ang gagawin. Sinong mag-i-implement? O, si Torre na naman. Pero sa pagkakataong ito, si Torre, Chief PNP. Chief PNP. Hindi naman yan naatrasan ni Torre. Kasi sinabi naman ni Torre, basta sabi ni Torre, basta sa ngayon, naninindigan sila, walang mali sa ginawa nila. Ganon din ang pinaninindigan ni Boying Remulla. Ganon din ang pinaninindigan ni John Vic Remulla bilang Secretary ng DILG. Yan din ang sinasabi ni Lucas Bersamin. So ano lang ang makakapabago niyan? Ano lang ang makakapabago niyan? Kapag lumabas yung desisyon ng Korte Suprema. Kasi matatandaan natin na nung naaresto si Duterte at tinurn over sa ICC, actually nung hindi pa nga natu-turn over, pagka-aresto pa lang, hindi pa umaalis yung eroplano. Tinagapan na sana ng mga abogado ni Duterte yun. Pumunta ka agad sa Korte Suprema, si Atty. Torion, si Atty. Vic Rodriguez, si Atty. Lambino, sama-sama sila doon. Nag-file sila ng petition na harangin ang pagbiyahe ni Duterte papunta ng ICC. At mayroon silang PRO sana na hinihingi. Sa katunayan, doon nga nakasuhan ng Korte Suprema si Atty. Lambino. Kasi inanunsyo ni Atty. Lambino, mayroon na daw TRO, temporary restraining order. May order na daw ang Korte Suprema na huwag alisin ang eroplano. Huwag ituloy ang pagdala sa ICC. Yung pala wala naman, o di ba? Pinagpapaliwanag si Atty. Lambino noon. Ibig sabihin, yung petition na yon na nagki-question ng pag-aresto kay Duterte, hanggang ngayon, hindi pa naman nare-resolve ng Korte Suprema yan. Mas mauuna pa yatang ma-resolve ang issue ng impeachment. Ang daming nire-resolve na issue ng Korte Suprema, tambak. Kini-question ng kampo ni Duterte sa Korte Suprema yung pagkaka-aresto kay Duterte at pagdala sa ICC. Tinitingnan nila ito bilang unconstitutional at illegal. Pero wala pang pronouncement ang Korte Suprema dyan. Wala pa. So hanggat wala pa na sinasabi ang Korte Suprema na unconstitutional at illegal ang pagkaka-aresto kay Duterte at pag-turn over sa ICC, it's standing pa rin ang policy ng gobyerno. Ano yung standing na policy ng gobyerno? Surrender. Yan ba to? Ang akala kasi ni Batorni, ibig sabihin akala ni Bato attorney siya. Ang akala ni Bato, dahil yung committee ni Aimee ay nag-imbestiga at ang findings daw ng committee ni Aimee ay illegal yung ginawa kay Duterte, violation ng kanyang karapatan. So akala ni Bato, yung bago na policy ang gobyerno. Ibig sabihin, pag lumabas ang arrest warrant, hindi na siya itutulad kay Duterte. Mali si Bato dyan. Bakit mali si Bato? Kasi nga, tinitindigan ng gobyerno na walang mali sa ginawa nila. Kinasuhan na nga si Remulla sa ombudsman, kinasuhan na si Torre, kinasuhan na si Marbil, kinasuhan na sila Canilaw, kinasuhan ni Aimee. Pero anong pinapanindigan nila Remulla? Wala kaming ginawang mali. Ganon din ang sabi ni Torre. Ibig sabihin, para sa gobyerno, kung ano ang ginawa kay Duterte, yun pa rin ang policy. So, hanggat walang sinasabi ang Korte Suprema na mali ang ganong policy, ipapatupad ng gobyerno yung standing policy. Ano yung standing policy? Masyado daw manipis ang boses natin. Parang AM transistor radio. Ganun ba? Alam nyo, hindi talaga ako marunong sa ganito eh. Padagdag ng bus. Dagdagan ko raw ng bus. Mamaya ayusin ko itong anyway, pangit daw ang audio ko. Tingnan ko to tingnan ko to. Sabihin nyo sa akin kung okay mag-change ako ng ito. Kumusta ito?
Ayan ha, nagpalit na ako ng mic. O yan, kumusta na ba yan? Ha? Kumusta na yan, Makmak? O, nagpalit na ako ng mic. Iba na yung ginamit kong mic. Okay na ba ito? Mas okay ba ito? Kasi kung okay ito, ito na yung gagamitin ko. Ha? O. Shout out, Christian Salayon. Shout out sa inyo. So, mga kabunyog, mga kababayan, Makmak, paki-comment nga. Ha? Okay naman daw, sabi ni Edna Lolita. Ganun pa din ba, Jim Pit Villaperte? Ano ba yan? Siguro kailangan kong maggamit ng Ay, wala pala akong sound. Sasabihin nila, Sir Tony, no? Kinidnap si Digong. Kinidnap si Batorni. My goodness, puro kidnap ang statement nila. basag daw ang sounds, masakit sa ears. Ganun pa rin ba? Okay. Hayaan nyo, ayusin ko to. Okay na yung sounds, Attorney. Okay na yung sounds. O sige, patuloy ako dito sa dinidiscuss ko. So mga kabunyog, mga kababayan, ang mali kasi kay Bato, ang akala niya dahil nag-imbestiga na yung Senado, kasama siya sa nag-imbestiga, yung committee ni Aimee, at ang findings ng committee di umano ay illegal yung ginawa kay Duterte. Akala nila magbabago na yung stand ng gobyerno. Parang hindi nagagawin yung ginawa kay Duterte, hindi nagagawin sa kanya kay Bato. Ang problema, pinapanindigan ng gobyerno na walang mali sa ginawa nila. Oh. Kasi pag sinabi nilang mali yung ginawa nila, di ba may kaso si Remulla, may kaso si Marbil. Di parang inamin mo na niya na mali yung ginawa niyo. Sa kaso ni Remulla, sa kaso ni Marbil, kinasuhan sila ni Aimee sa ombudsman. Pinaninindigan ni Remulla, wala kaming maling ginawa. So sino na ngayon ang magsasabi kung mali nga ang ginawa nila o hindi? Korte Suprema. Wala pa namang ginagawang desisyon ang Korte Suprema. Wala pa hanggang ngayon. So, pag walang lumabas na desisyon ang Korte Suprema, kung ano yung dating ginagawa, yun ang gagawin. Di ba? Bato, naintindihan mo na, Bato. Bato, naintindihan mo na. Ha? Hindi maintindihan Kung ni wala pang Batorni sinasabi, Batorni, hindi maintindihan ni Batorni yan. Kasi nga, alam niyo naman, pinagtatawanan lang siya. Tragis. ang Korte Suprema na mali yung ginawa kay Duterte, as is pa rin kung ano ang policy ng gobyerno. Di ba? Pero Bato, kung lumabas ang desisyon ng Korte Suprema, at sabihin ng Korte Suprema, mali nga ang ginawa. Dapat tinurn over muna sa lokal na korte at ang lokal na korte ang mag-o-order kung ito-turn over na sa ICC. Kapag ganon ang sasabihin ng Korte Suprema, susundin yun. Napakalinaw, di ba? Di ba? Napakalinaw ng sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa ngayon, kung wala pang desisyon ng Korte Suprema, as is pa. Kung ano yung ginawa kay Duterte, yun din ang gagawin kay Bato Duterte. Pero pag may lumabas ng desisyon ng Korte Suprema, yun na ang susundin. Pag sinabi ng Korte Suprema, mali yung procedure na ginawa. Hindi dapat directly sinurrender. Dapat tinurn over muna sa local court pagka-aresto. At yung local court ang magsasabing i-turn over na yan sa ICC. Sabi ni Sweet Revenge, ang audio mo parang nasa tunnel. I-digital Dolby mo. Ganun ba? Hindi ako marunong pa niyan, pero mamaya pag-aralan ko yan. So yan. Yun na. Kaya Bato, ngayon si Bato napipikon. Sabi ni Bato, paulit-ulit na kayo ng ICC na yan. Rehas na yung issue na yan, sabi niya. Go ahead. Ano na yan? Luma na yung issue na yan ng ICC. Okay, Bato, minumura mo na naman ang ICC. Parang katulad naman yan kay Duterte noon. Anong sabi ni Duterte noon? Sabi ni Duterte, wala yung ICC na yan. Pagsisipain ko yun. Sampalin ko yung ICC na yan. O ngayon,
Baka naman. Like tayo mga kapsat, no? 63 likers pa lang tayo according kay Aurelia Adenia. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Huwag po kayong madamot mga kakapsat. Dapat yung mga garapatang nakikichismis dyan, mag-like na din kayo. Salamat. Tuloy. Okay ka naman, Kyle Bagsino. Sabi ni Kyle Bagsino. Clear naman, parang nasa balon nga lang. Hindi ko maintindihan, no? Pumili na ako ng audio ko eh. Dalawa lang kasi naman ang choices ko dito. Microphone A4 Tech. PC camera. Saka microphone array AMD audio device. Pareho ko na trinay eh. Yan nyo, ayusin natin after nitong talakayan ko. So yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. So malinaw na, malinaw na. Hindi pwedeng magbago ng policy ang gobyerno hanggat walang desisyon ang Korte Suprema. Kasi mapapahamak sila, mapapahamak sila Buying Rimulya, saka sila Torre. Bakit? Kapag ang gobyerno unilaterally sa sarili na lang nilang desisyon, baguhin na yung policy, di parang tinanggap mo na mali yung policy mo. Di yung pinapanindigan ni Rimulya sa kanila Torre na walang mali sa ginawa nila, mapapahamak sila niyan. Di ba? Ang kailangan gawin ng gobyerno, panindigan na mali, na tama ang ginawa nila. Pag lumabas ang desisyon ng Korte Suprema, sabihin mali yung ginawa nyo. Ganito dapat ang ginawa nyo. Okay. Disundin na yun. Di ba? Kaya ba to, huwag kang umasa na dahil nag-imbestiga kayo at sa findings ng committee nyo, ang findings nyo ay illegal di umano, kala nyo mababago na ang stand ng gobyerno. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Yung picture na yan iba to, alam nyo, hindi namin gawa yan. Naalala nyo nung naaresto si Duterte at dinala sa ICC, nagrally sila sa Liwasan? Yan yun. Picture yan iba to doon. Umiyak talaga si Bato doon. Umiyak. Saka si Bongo. Umiyak sila doon. Pero nung simula, ang yayabang nila, minumura nila ang ICC. Pati nga si Trillanes, sinahamon ni Bato noon, di ba? Ikaw Trillanes, gusto mo ikaw mag-aresto sa akin. Di ba? Ngayon, problema niya yan ni Bato kasi sinabi na ni Lucas Bersamin. Ay, nangyari. Sorry. May naklik ako. Patapos na. Pero nung simula, ang yayabang nila, minumura nila ang ICC. Pati nga si Trillanes, sinahamon ni Bato noon, di ba? Ikaw Trillanes, gusto mo ikaw mag-aresto sa akin. Di ba? Ngayon, problema niya yan ni Bato kasi sinabi na ni Lucas Bersamin. Sabi ni Lucas Bersamin, hindi magbabago. Sabi ni Swanson RC, unpleasant po sa tinga ang audio mo, attorney. Ibalik mo po yung dati. Okay, sige. Hindi ko lang alam paano ko ibabalik sa dati. Hindi ako marunong eh. Sige, pag-aralan ko mamaya. Pag-aralan ko. Okay? Sige mga kabunyog, mga kababayan. Okay na muna itong discussion natin. Basta ganito in short. Nakamute pala ako. Salamat Attorney Enzo Recto, no? Grabe mga kabsat, itong si Bato, naku po, matapang at tao. Pero pag ito si General Torre, nakuha niya na yung warrant of arrest mo, hindi ka atrasan yan ni Torre. Tandaan mo, PNP chief na yan ngayon. Kung hinuli niya si Digong noon na 1 star pa lang siya, mas lalo na ngayon, 4-star general yan. Hindi ka atrasan yan. Kung paano mo siya minerder sa mga hearings mo, di ba? Na talagang pinakita mo sa kanya na 1 star ka pa lang, parang ganyan ang mo noon, ang turing mo talaga sa kanya eh. Pero magkakatapat kayo ngayon, paktay ka. So bring it on, di ba? Nako po. Siya mabsat, magkwanta. May nakita ako dito, kaya naklik ako dito. May nakita ako dito na panibagong buto ng mga tao nakuha mula sa bahagi.